input, 220 output, and that's it. Umilaw ka agad. So, switch off, switch on. Okay? Good day, mga kapatid, mga kababayan. Andito na naman ulit ako, Radical Bytes, para mag-share ng simpleng tips para at least makatipid tayo or pwede natin ma-utilize ang mga nakatabi nating gamit. Alright. Obviously, ang nakikita natin ngayon ay isang lumang UPS. Hindi ko na babanggitin ang brand, although hindi ko naman talaga alam ang brand nito. Ang gusto kong i-share sa inyo is paano nyo pwedeng mapakinabangan ang inyong lumang UPS sa pamamagitan ng pag-modify nito. So, may makikita kayong mga terminal sa gilid and may mga connection. So, obviously wala na kayong makikita ang battery ngayon sa loob kasi tinanggal na po natin ito because alam naman ng lahat, hindi naman talaga forever ang mga batteries. Ang typical na battery na gamit ng UPS ay sealed lead acid or valve regulated acid or valve regulated lead acid or VRLA. Okay, so makikita natin sa video nilagyan ko ng external connector ang ating battery or sabihin natin na extension para pwede natin gamitin or ikabit ito sa iba't ibang klaseng battery. Alam naman natin na may mga batteries gaya ng lithium ion, gel type. So, yun, nagpo-fall din ito sa mga lead acid. Pero ang gagawin natin test ngayon is kung gagana ba ang UPS sa isang lithium ion or LiFePO4 battery. At ang tanong is kung gagana ba talaga ang modification na ginawa natin. Okay, overview lang ulit sa UPS. Makikita natin meron itong auxiliary fan. Okay, the reason behind ng auxiliary fan is sa katagalan kasi ang UPS natin ay umiinit. And ang tanong is, noon wala namang fan, bakit gumagana naman ng UPS? Working naman siya. Since modified po ang ating UPS and gagamitin natin sa medyo higher capacity na battery, malaki ang chance ng transformer ng UPS na ito ay uminit dahil most of the time magiging DC power sa UPS. Kasi if I'm not mistaken, nasa 3 or 500 VA sa UPS. And then ang efficiency nito mostly is like 80%. So nagfo-fall to around 300 to 350 watts ng output power. And since ang purpose talaga ng UPS is backup, and most of the time naka-AC power ito from this input, hindi talaga siya designed na mag-function sa battery. So backup lang siya para of course may chance tayo na ma-shutdown ang ating computer or kung ano mang device na hindi tayo magkakaroon ng data loss or hindi mako-corrupt. And okay, so ang gagawin natin ngayon is since it's already a DIY UPS, modified na siya, ang goal ko is to gamitin si UPS as inverter or power inverter. Okay, so using other types of battery, gagawin natin siyang power inverter and then see kung talaga bang gagana siya.
Okay? So, guys, huwag tayo masyadong ma-confuse. Ang main difference lang na ginawa ko sa UPS na ito is ito yung terminal ng battery. Ito yung red. Kita natin. Red, black. Ito yung nakakonect sa battery natin. Sa polarity ng battery, which is negative and positive. Ginawa ko, nilagyan ko lang siya ng connector para pwede tayong mag-connect ng other type of battery. Let's say malaki yung battery, pwede nating itap siya gamit ang ating clamp. Okay? And then yung fan is nakatap din sa terminal. So makikita natin ng negative and positive wire, negative to negative, positive to negative. Okay? So, okay, meron tayong 4-cell LiFePO4 battery, which is ang capacity is 5 amp hour. So, ang gagawin natin ngayon is i-test natin kung talaga bang kagana ang ating UPS. Before we do that, okay, mag-test muna tayo ng voltage. Okay. So, ang LiFePO4 battery is ang nominal voltage nito is 13.3. So, okay, may enough voltage ang ating battery. Alright. Sa tingin ko mas maganda stay lang natin itong voltmeter natin para makikita natin kung meron bang changes. Okay. So, alright. Kita ba? Yan. So, 12.9 naglalaro. Okay, so time to test. Connect si negative. Guys, disclaimer lang ha. Medyo doble ingat po tayo sa pag-handle ng mga electronic devices. Pwede po natin itong ipahamak or pwede tayong madisgrasya. Okay. Alright. So, yan. So, just make sure na hindi mag-short ang ating battery. Okay. Buhay na po ang ating UPS. Actually, yan, may power na siya. Yung fan niya umiikot na. Okay. So, sorry. On muna natin siya. Okay. So, kung marinig nyo yung relay, nag-switch na siya into battery power. So, makikita natin nagda-drop na voltage ng ating LiFePO4 battery. So, the next step is i-test natin ngayon kung talaga bang may output. Okay. Nagdala tayo guys ng basic testing device. USB LED. Actually, ito rin yung ginagamit ko sa video para medyo malinaw ang ating video. Okay, so test natin ngayon ng output, 220 output, and that's it. Umilaw ka agad. So, switch off, switch on. Okay? So, para hindi masakit sa mata, off muna natin. So, nakikita natin yung voltage. Nagda-drop siya gradually. So, 12.9 to 12.8. The main reason na bakit nagda-drop ang voltage pero wala naman, naka-off naman yung ilaw, kasi meron po tayong fan. So, in the future, i-modify ko ang fan na pwede siyang i-switch off. Originally talaga may off to. Tinanggal ko lang kasi na-realize ko na much better na lagi siya naka-on, kasi kung naka-off, we'll never know na biglang naginamit siya on battery power ng matagal na panahon, ng siguro natin ilang oras, then naka-off pala yung fan, mag-overheat po ang ating UPS. Like I said, hindi po designed ang UPS for prolonged battery operation. Okay, so design lang po ito as backup power to provide at least 15
15 to 30 minutes of backup para at least tayo makapag-shutdown or magkaroon tayo ng time na save ang ating ginagawa. Okay? So, on. Okay? So, pure AC voltage po yan. AC power. Okay? Off. So, ang advantage talaga ng LiFePO4 is sobrang taas ng depth of discharge nito. So, unlike sealed lead acid is mabilis po siyang malobat compared to LiFePO4 up to 12.2 or 12 volts, kaya niya pa rin i-support or kaya niya pa rin magpagana ng device. Okay guys, try naman natin kung what if gusto naman nating i-charge ang ating LiFePO4 battery gamit ang UPS. Because, di ba, pag naka-on ang UPS, automatic nag-aano ito, nag-charge ng battery. And may tinatawag tayong trickle charge or tickle charge na siya yung nag-maintain ng full capacity or full charge level ng isang battery. So, bali yung battery na nasa loob ng UPS is makikita natin naka-backup lang siya para anytime na mawala ng kuryente, mag-switch to battery, and then syempre dapat full charge ang battery para ma-provide ng UPS yung enough na runtime or na backup hours na kailangan or kung ano yung nakaspecify sa kanya specification. Okay. So, turn on ulit natin si UPS or connect ulit natin yung battery. So, okay. So, right now, naka-off pa yan. Okay. Wala pa siyang output. So, next step na gagawin is try natin i-connect ang input power ng UPS. Guys, kung medyo newbie pa kayo, first time nyo lang humawak ng mga electronics or first time nyo magbukas ng mga ganitong device, doble ingat po tayo. At guys, hindi ko po kasalanan, wala po akong pananagutan kung ano pong mangyayari sa inyo. Binibigyan lang po tayo ng tips or idea kung anong pwede nyo pang gawin. Pero guys, disclaimer lang po, hindi po ito advisable or recommended sa mga first timers. Okay, so at least magkaroon po tayo ng basic idea sa electronics, basic or common sense na rin guys, kung ano ba yung mga dapat natin gawin para maiwasan ng aksidente, lalo na sa pag-handle ng mga ganitong device. Ako guys, hindi po ako electrician, ano lang talaga ako, mahilig lang akong mag-DIY, magbuting-ting in short. Kasi ang ginagawa ko lang naman is mag-open ako ng isang device, ng isang gamit, lalo na yung mga sirang gamit. And then, titingnan ko, pag-aaralan ko, ano ba yung mga connection nito? Paano ba ito gumagana? So, by that, medyo natututunan ko na, simple lang pala to. Pero guys, to be honest, wala po tayong alam masyado dyan sa mga part na to. Yung mga PCB, yung mga circuit. Ang alam ko lang po, red is positive, negative is black. And then, of course, positive and negative are mostly DC voltage. And DC voltage are 12 volts, 24 volts, and one thing's for sure sa UPS na to is DC voltage siya and 12 volts ang gamit niya. Kasi makikita naman natin sa existing battery pack kung ano yung specification, capacity, voltage. So, doon
sa ganung info, pwede po tayong maghanap ng other type of battery. Pwede nating gamitin as alternative, like yung LiFePO4. So, sa LiFePO4, meron tayong 4 cells na 3.2 each. So, nag-come up tayo ng 13 volts. So, ang UPS, if I'm not mistaken, kaya niyang mag-handle up to 14 volts of battery. Pero, I suggest you research on that para sigurado tayo, hindi tayo may iwasan natin yung disgrasya. Okay guys, so connect na tayo ngayon sa input ni UPS. So, AC power na po ito. Okay, connect natin ngayon sa outlet. Alright. So, now, okay, nakatap na po ang UPS sa AC. So, okay, so parang walang changes. Pero obviously, try natin na. Okay, patay siya. Pero, from there, meron na siyang standby power. Okay, try natin i-turn on ngayon ang UPS. Okay. So, let's see ha, nag-click na yung relay niya eh. Alright, that's it. Now, as you can see, naka-AC power na si UPS. Okay. Para ma-confirm natin kung talaga bang AC power si UPS, try natin i-disconnect ang battery. Disconnect tayo sa battery ha. Okay. Disconnected po ang negative terminal ng battery. Pero syempre, since naka-tap pa rin si voltmeter, meron pa rin voltage reading. Okay, try natin ngayon i-switch on ang ating test load. Okay? So guys, makikita natin the only difference is si UPS ngayon is kumukuha ng power from the utility. So sa AC power source na siya ngayon, nagpo-provide ng power dito sa light bulb. Okay? Pero since like what I said, it's a backup UPS or backup device, anytime na ma-disconnect ang power or mawalan ng power source, mag-auto transfer ito sa battery. So guys, sige. Okay, connect nga ulit natin ngayon ang battery. So, okay, simulate tayo ngayon ng tinatawag na power outage. Okay, disconnect natin ngayon si UPS from the power source and check natin kung meron bang tinatawag na corrupt. Okay, 1, 2, 3. Guys, okay, disconnected. And as you can see sa voltage, nag-drop siya from 13 to 12.8. And obviously na-notice nyo siguro yung ilaw. Hindi ito kumurap. Walang nangyari. Hindi naramdaman ng ilaw na nagkaroon ng switching from utility to battery power. So, i-assume naman natin na bumalik na yung kuryente. Okay, connect ulit natin ang input to power source. Okay. Off muna natin yung ilaw. So, kita nyo ulit, wala namang changes. Walang corrupt or whatsoever sa ating ilaw. Off natin. Okay. So, ngayon, back na ulit si UPS sa AC power. And then, while providing output power or output, AC output sa load, at the same time, nag-charge naman siya ng battery. The only downside nga pala guys using LiFePO4 is ang full charge level ng LiFePO4 is if I'm not mistaken 14.6, and in this setup
since ang UPS ay design siya sa mga sa lead acid battery. Lead acid, ang maximum charge nito is only around 13.8. I'm not sure, once again. Pero ang LiFePO4, what I'm sure is 14.6 ito. So mas mataas ang kanyang full charge voltage level. So kung ang UPS lang natin kaya niyang i-full charge ang battery up to 13.8. The downside is hindi niya kayang i-max charge ang UPS or ang i-max charge si battery. Yun ang nakikita kong downside. Pero guys, ang mura lang naman kasi ng battery. Makakabili tayo nito for only 400 pesos and it's a LiFePO4 battery cell na mas matagal ang buhay. And kung may problema or pwede magkaroon tayo ng other issue, sabihin natin nasira agad ang battery, madali po magpalit nito at sobrang lightweight and sobrang portable. Hindi ko naman minamarket yung battery, pero nakikitaan ko lang siya ng advantage, mostly advantage compared sa lead acid. And nakikita nyo naman working siya sa ating UPS. Siguro the downside of this experiment or DIY is yung load na hindi natin na-test kung gaano talaga katagal magsusupport ang battery pack na to, and hindi natin malalaman kung up to what level of voltage para ma-full charge si battery and until what certain voltage para mag-stop na siya, mag-stop na ang UPS on charging this battery. Since 'di ba, alam naman ng lahat on my previous video, kung napapanood nyo, gusto nating i-avoid dito is ma-fully discharge si battery and ma-avoid din natin na ma-fully or ma-overcharge ang ating battery. Meron din sana akong gustong i-share na pwede natin gawing additional sa DIY is using voltmeter. Ginagamit to usually sa mga motorcycle. Pero pwede natin itong i-connect sa ating UPS to provide to monitor kung ano yung voltage level. Kasi kung gusto natin gawing DC power lang or inverter lang ang function ng UPS, dapat meron tayong voltage level para nakikita natin kung fully drained or full discharge na ba ang battery. Okay? So, guys, maraming tayo pwede ding i-incorporate or i-connect sa ating UPS since as an inverter function, pwede tayo mag-provide ng or pwede natin itong i-connect sa ating solar setup. Meron tayong solar charge controller, meron tayong solar panel to charge. Pwede natin i-charge yung battery and then sa UPS tayo mag-connect na device for 220 power. Okay? Guys, so far yun lang muna aking video. Sana may natutunan tayo sa aking content tip for today. Guys, meron po akong gustong i-share na product, pero kasi may maraming tatanong about automatic transfer switch. Yung previous video ko na DC setup, previous video ko na off-grid with DC automatic transfer switch. Magde-demo ako nun, guys, at
pwede kong i-share kung saan pwede natin mabili yung device para maging automatic din ang ating charging using DC power and off-grid system. Okay? Guys, thank you ulit sa time. At ingat po tayong lahat. Kung may mga questions po tayo, don't forget to post lang sa ating comment, and then tulungan lang tayo, like and share. Kung meron po tayong existing channel, willing po din akong i-support kayo. Stay safe. Ingat.